Teaching is more detailed and systematic way sa Bible study. Samantalang sa sermon naman po, pagdating sa format, sermon usually delivered by a clergy member or religious leader, asin po ninyo during a worship service. Mamaya po si Brother magsisermon sa amin. Bahagi po, pinaka-importante. Isa sa pinaka-importanting bahagi ng ating pagsamba ay ang pakikinig ng sermon. Dahil sa sermon na ito, dito kayo bibigyan po na maaantig ang inyong puso upang baguhin ang ating mga pag-uugali. Kadalasan sa sermon, interpretation of biblical passages. Yung mga buhay noon po, maaaring ipakita sa atin upang maging tularan natin. Theological reflections, practical application of Scripture, principle, and moral or spiritual exhortations. Ano po ibig sabihin nito? Kung saan ang mga tagapagsermon po mula sa kanilang nabasa, mga naging buhay noon, paraan ng pamumuhay, yung mga kaparaan na kung saan, kung paano sila lulunod sa Panginoon, ay ibabahagi at yun ang magiging paraan na kung saan magiging inspirasyon para sa isa sa atin na sundin natin ito. So, yun po ang magkakaiba pagdating sa format ng Bible study at ng sermon. Ang Bible study, sinasabi ko po, active participation mula sa attendees, encouraging questions, dialogue, and personal insight. Okay. Normally, they are done, other than congregation in a separate days or outside the worship. Pero tayo, kinukombine po natin. Bakit po? Kasi napakaliit lang ng ating kongregasyon. Pangalawa, kung pwede naman natin pagsamahin talaga, ay malaking bagay din po. Bakit kasi? Tumataas na ang ating knowledge, nagiging holy pa tayo kapag pinagsabay natin ang Bible study at ang sermon. Kung kaya't beneficial po na magkasama yun. Samantalang sa sermon preaching po, preaching primarily a one-way communication. Have you ever experienced po ba na kung saan kapag may nagsesermon po ba, kayo po ay nag-i-interact ng tagapagturo? Pag may nagsesermon po, hindi po ba naging practice natin na kapag pagdating sa sermon, hinahayaan natin ang preacher sa sermon na magpatuloy na ihayag ang kanyang saloobin, ma-disseminate ang information ng walang interruption, nang sa gayon, yung momentum ng ating silensyo, yung momentum ng ating pag-absorb sa knowledge ay makukuha natin. Ang sermon po are more formal teaching. Kung mapapansin niyo po ito. Ilan na po ang mga tagapagturo natin na pagdating sa sermon, they are more formal. Pero minsan po kasi, hinahaluan na rin to ng mga tagapagturo ng kaunting kasayangan nang sa gayon ay maarok o ma-reach out ang mga tagapakinig. Kung kaya't minsan nagbibigay ng mga ilang halimbawa, kaya yung formality ay hindi masyado ginagawa ng ilang mga nagsesermon. Members may ask question later to maintain momentum to avoid interruption during the sermon. Ano pa po yung pagkakaiba pagdating po sa setting? Bible study can be taken
or can take place in various settings, maaaring sa ating bahay, churches, small groups, or online forms. Maaaring gawin din ito on a separate day. Samantalang ang sermon are typically delivered in a church or religious gathering, kaya yung ginagawa po natin dito, tuwing unang araw na Sunday. Ang kaya yung iba po nakakalungkot, ilang mga members po na kung saan, di bali nang maliit sa Bible study, huwag lang sa sermon. Madalas po yan. Okay? Ilan natin pong mga kapatid, at maski naman po sa ilang kongregasyon, hindi sila masyadong attentive pagdating sa Bible study, or minsan kahit sa sermon ay nalilito. Kaparaanan pagdating po sa Bible study. Sa Bible study, they are explaining the gospel that people do not understand. Kaya po yung ating mga tagapagturo dito, iniisa-isa yan, binubusi-busisi po yan. Binibigyang kalinawagan. Teachers are imparting specific knowledge. Kaya po na, kanina, sabi ni brother, ay, sa sermon siya daw. Okay. Kasi daw, komplikado daw ang Bible study. Talaga pong komplikado pagdating sa Bible study. Kasi kung ang iyong kaalaman po ay kaunti, okay, wala naman po kasing masasabi talagang fully support na marami siyang knowledge. Kaya po sa Bible study, kailangan ng patuloy na pag-aaral, pagpapalitan. Dahil hindi lalago kapag tayo ay nanatili lamang sa ating tinatawag na comfort zone. Pagdating po sa methods, pagdating sa sermon, during the sermon, the good news or the gospels are announced. Kunwari po, kaya ako'y nag-topic, why are Christians backsliding? Bakit po may mga Kristiyano na nanlalamig, mga ganun po. Ang mensahe po ng aking mga sermon na gayon ay upang katukin ko ang inyong mga puso. Yun po yung tinatawag na kung saan ay announcing or pronouncing the importance of the message na gusto kong i-convey sa lahat. It could be in the form of motivation, inspiration, or encouragement. Motivation, inspiration, or encouragement. Kaya po, yung ibang mga Kristiyano o ilang mga member po, kapag po magaling ang speaker sa congregation, doon po sila tumitingin. Hindi sa mensahe, bagkus doon sa paraan ng delivery. Pinag-aaralan po kasi yung public speaking na yan eh. Kaya yung iba pong mga tagapagsalita ay nakaka-akin dahil magaling po silang magsalita. Pero bilang isang Kristiyano, muli ang paalala ko pagdating po sa sermon, maging maingat po tayo sa pakikinig at pagsunod. So, the result, pagdating po sa Bible study, teaching is making a disciple. Teaching presented with the immediate goal of explanation and explication. Samantalang sa result naman po ng sermon, okay, preaching is making declaration of good news or gospel. Preaching is presented in a mode of proclamation with the immediate goal of invitation and exhortation. Alam po tayo ay hindi lang magtagal kung saan ito po yung ginawa ko isang presentation na kung saan ay simply to differentiate the teaching and